Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay. Kamusta po ang inyong maghapon? Blessed po ba? Okay po ba? Wonderful po ba? O tired day? Well, ready na po ba kayo na makinig o sa ating midweek service? But kung ready na po kayo, mag-pray po muna tayo. Hallelujah. Pikit po natin ang ating mga mata at magbawal po tayo kay Lord. O wala aya, pasasalamat sa Diyos. O hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, 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 hallelujah. Holy Spirit, samahan mo po kami ngayong gabi. Itinataas ko po ang mensaheng ito sa iyo, Lord God. Papasalamat ng marami. At muli, o Lord God, ay ginamit mo po ang iyong lingkod. Nandito po ako, Lord God, nagpapasakop, nagpapakover po ng iyong holy blood, O Lord God. Linisin mo po ang mind, isip ko, O Lord God, ang aking puso, O Lord God, na sa salita ko ito, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom, Father God, na masabi ko po o mailahad ng maayos at mabuti ang iyo pong salita na ibinigay mo po, ibinaba mo po para sa aming lahat ngayong gabi, O Lord God, O Hallelujah. Lord, tinataas ko po na ang lahat na makikinig, O Lord God, at magjo-join dito sa aming midweek service, O Lord God, ay ikaw po ang magbigay sa kanila ng spiritual hearing, heart, and mind, and na marinig po nila ang boses mo na maka makats po nila lahat ang ibig mo pong sabihin sa aming lahat dito sa message mo ito, O Lord God. Muli po, O Lord God, humingi po ako ng iyong guidance, O Lord God, na cover me, O Lord God, na gamitin mo lang po ako, ang bibig ko, O Lord God, para magsalita, O Lord God. Pero ang Holy Spirit po, O Lord, ang explain at magsasalita. Just use my mouth, O Lord God. And I'm asking for forgiveness, O Lord God, and cleanliness, O Lord God. Pour out the blood of the holy blood of Jesus through us, O Lord God, o through me, O Lord God, na maging malinis po at karapat-dapat na maibigay ko po ang iyong message, O Lord God. Marami pong salamat muli, O Lord God. We are inviting you, Father God, in the middle of us, O Lord God, na guide us, O Lord God, and give each everyone a wisdom, Father God. Itinataas ko po ito sa malinis at pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Well, ako po super excited sa ating message ngayong gabi. Sa totoo po, itong message na ito is talagang connected po sa ating mga buhay. Kaya sana po bigyan natin ng time na maupo po tayo, makinig at panoorin o pakinggan mabuti ang ating message for tonight. Ang message po for tonight is about a true disciple obeys God. Ang tunay na disipulo ay sumusunod sa Diyos. Amen and amen. Amen po ba? Agree. Okay. Yan po ang ating title. True disciples obey God. Ganda po, no? Ganda ng ating title. At una po, nagpapasalamat ako kay Pastora LB. Thank you so much po, Pastora, sa pag-help mo po sa akin dito sa paggawa ng title. Kasi ang title ko po iba. Nag-ano po kay Pastora, nagtanong po ako sa kanya, what do you think, Pastora, about this title? Sabi niya, okay, let's pray about that and think about that na bigay po kami ng kanya-kanya naming idea. At ito nga po ang binigay ni Lord na true disciples obey God. Amen. Amen po. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Okay po, ang introduction po natin ngayon, true disciple means devoted po sa ating mga calling.
We have to devoted sa ating mga calling, ang commitment po natin, obedient po sa pagsunod, faithfulness, at sa prayer, submission. Didiin ko po rito ang submission sa ating katawagan at higit sa lahat po, long life journey. Amen. Amen. Long life journey. Gusto ko po yun. Kasi long life. Whole life. Pwede rin po. No? Ang whole life journey po natin. Well, ano po ang sabi sa Bible? No? Ang obey. Yung buksan po natin ang Bible natin sa Matthew 14 verse 15. No, I'm sorry. Doon po sa John 14 verse 15. Sorry po. Ang sabi, if you love me, you will obey what I command. Amen and amen. Andun po yung obey. Di po ba? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang mga utos ko. Obey, tutuparin, susundin. Di po ba? Ano po ba ang mga utos ni Lord sa ating lahat? Wow, that's so nice. That's a very good question. Marami pong utos si Lord, but ilan lang po ang isi-share ko sa inyo. And then, on the end, kayo na po ang magdagdag ng iba. Agree? Amen. And amen. Okay po. Start na po tayo. Ang first commandment po ay nasa Matthew 22 verse 37. Ang sabi po, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind and strength. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ang verses pong ito ay meron pong ibang verses din po sa Mark 12 verse 30, sa Deuteronomy 6 verse 5, at sa Luke 10 verse 27. Matatagpuan nyo rin po yan dito sa tatlong ito. Mark, Deuteronomy, at Luke po. Amen po. Ayon po sa ating binasa, yung binasa po natin ngayon, love the Lord your God ng buong puso, buo, whole. Hindi po sinabing half, hindi po sinabing kalahati. Whole po. Bakit ko po nasabi na whole, hindi half? No? Sometimes po kasi, ibinibigay natin ang ating mga heart, mga puso natin, but wala po ang ating mind. Why? Why po? Bakit wala ang ating mind? Kasi, ang mind po natin, maraming iniisip. Busy-minded. Parang busy bee. Ganun po. Kung ano-ano ang iniisip natin, kahit na ang puso natin nandoon, nakaupo tayo. No? Pero ang mind po natin is very busy sa mga trial, problema, thinking dito, thinking doon, this and that. Agree po ba? Tama po. Kailangan po ibigay natin completely. Complete po. Walang kulang, walang lapis. Buong puso ang ating heart para kay Lord. Amen po. Amen. Amen. Bakit po kailangan complete? Okay. Basahin po natin sa Deuteronomy 7, verse 6 po. Sa English po tayo. Ang sabi ni Lord, For you are a people, holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasures possession. Treasure daw po tayo. Amen po. Amen. Amen. Ayan po. Sinabi na,
chosen tayo. Pinili tayo ni Lord sa mundong ito na minahal niya tayo. So, tayo po na mga tumanggap at nakakilala na kay Jesus, kay Lord. Tayo po yung tinutukoy dito sa verses na ito na binasa natin. Na tayo daw po ay holy to the Lord. Holy sa paningin ng Lord natin. Sa atin ay kanyang holy people po tayo. Sa kanya po. A chosen people. His treasured possession. It means na love tayo ni Lord. Mahalaga tayo sa Kanya, sa ating Diyos. Kaya nga po tayo'y pinili. Chosen. Intindihan niyo po, pinili tayo ng Diyos. Ang daming tao dito sa mundo. Napakarami. Pero tayo nandito. We are blessed. Oh, hallelujah. Nakikinig ng salita niya, ng message niya. Nandito tayo para pag-aralan ang salita niya. Namnamin. Napakasarap namnamin. Napakasarap magbabad sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Amen. But, ano po ang kailangan? May but po. Pero, all we need to do is, kailangan meron po tayong gawin. Nasa Matthew 6:33 po. Kailangan po para maka-obey tayo sa command ni Lord, the first command niya. Kailangan po nating seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Amen and amen. Ang Tagalog po, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Amen. Amen. Sa inyong mga pangangailangan. Amen. But, if you make God first your priority, kailangan i-priority po natin siya. At idadagdag niya po sa atin ang mga kailangan natin. Number 2, po, true disciple. Tapos na po tayo sa obey. True disciple po tayo muna. True disciple po ay obedient. Ay, andito na naman po si obey. To God's word and willingness to follow. What God's want us to do. Example po, ang short testimony ko po. Nung tawagin po kami ni Lord to be a missionary. Ang husband ko po kasi before then pa, nung ma-meet ko na po siya, nagmi-mission na po siya. Pero ako po, wala pa po yung mind ko. Yung heart ko po gusto ko. Pero yung mind ko, meron pa ako iniisip, marami pa akong mga obligasyon, marami pa akong gagawin, marami pa akong gustong sa buhay ko, marami pa po akong aayusin. In short, hindi po ako makasunod, pero ang asawa ko po, pag sumunod po siya, trust. Tiwala siya kay Lord, na si Lord ang mag-supply ng everything what we need. It takes time po sa akin na nakasunod ako sa Kanya. Pero nung sumunod po ako sa Kanya, hallelujah, God is good. God is really good. He never leave you nor forsake you po. Talagang hindi niya po kami pinabayaan. Opo. Amen po. Amen. Short lang po yan ngayon. Marami pa pong testimony. Amen. Yung calling niya po sa amin ay talagang meron pa po isa pang calling na about the Alaska naman po. Sa susunod po yun. Okay po. And then, ang sabi po sa John 8,
verse 31. Ang sabi po ni Jesus to the Jews, who had believed him, ne? Yung mga Jewish po before na naniwala kay Jesus, no? If you hold my teaching, pinanghawakan po natin ang turo niya. You are really my disciple. Tayo po ang totoong disciple ni Jesus kapag pinaghawakan po natin ang kanyang teaching, ang kanyang mga salita, ang word ni Lord. Kung patuloy kayong susunod sa akin, sa Tagalog po, sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Amen and amen po. Ang sabi po nga ni Jesus, mga turo, ano po ba ang mga katuruan? Yan, may mga tanong na naman po. Na sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa atin, sa kanyang mga disciple. Tayo po ang kanyang mga disipulo. Tayo po ang kanyang tinuruan. Ito po, sa John 14:15, if you love me, you will obey my command. Yan po ang sinabi. O, di po ba? Amen po. Ano po ang command? Ano po ang command? Nasa John 13 po, verse 34. A new command I give you, love one another, as I have loved you. So you must love one another. Sundan po natin sa verses 35. By this all men will know that you are my disciple if you love one another. Sa Tagalog po, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Ganon din ang dapat ang pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Amen po. Amen. 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 Ano po ba ang sinasabi ng ating Panginoon na katuruan sa kanyang mga disciple? Yan po'y para sa ating lahat. Ang sabi po sa John 13, verse 34 and 35 po. A new command I give you, love one another, as I have loved you. So you must love one another. Amen po. At sa verse 35 po, by this all men will know that you are my disciple, if you love one another. Amen. Amen po. Sa Tagalog naman po, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Ganon din ang dapat ang pagmamahalan ninyo sa bawat isa. Sa ganito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga disipulo, mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Amen po. Amen. So, true disciple po, I always have love and remain faithful po. Despite of hardship, anuman pong hirap ang ating dinadanas o nadanas po natin, sabi nga po is, remain in me and I will remain in you. Ang isa pa po, true disciple can be a long life journey. Nandiyan na po tayo sa long life journey. Paborito ko po yan. Kaya po ng mga pastora, pastor, mga evangelization, mga evangelize, mga missionary. Yan po. Need po natin ang lot of faith. Di po ba? Nasa mission ka, nasa field ka, nag-i-evangelize ka, like ang mga pastora natin,
ang mga pastor natin, they need more and more na kumapit, maging faith. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. Nangyari po yan sa amin. Naniniwala po ako by faith. God will work. Everything na ipinagpe-pray natin, God will answer it. Basta panghawakan po natin ang faith natin. Sabi nga po sa Tagalog po sa pamumuhay natin, kami bantay sa pananampalataya po, at hindi sa mga bagay na nakikita natin. By faith. By faith po. True disciple po is really mahirap. Mahirap sumunod, mahirap lumiko, mahirap mag-straight. Pero po, if we obey God, He always with us. Palagi po siya nasa atin. Just believe. Po, believe. God is real. Kausapin niya po tayo. Bigyan niya tayo ng vision. Bigyan niya po tayo ng clue kung anong kailangan natin. Sinasagot niya ang mga panalangin natin. Amen po. Sa conclusion po natin, ang kailangan po natin ay yung lahat. Yung pong meron tayong deep relationship. Palagi ko po ito sinasabi. Sometimes nagiging hindi deep yung relationship ko kay Lord. Pero ang Holy Spirit nagsasalita. Sometimes tahimik lang po ako. Minsan, mind ko magulo. Ang heart ko maraming pangamba. Masakit dito, masakit dyan. Pero sabi ko, Lord, alam ko pag may masakit, gusto mo tumawag ako sa iyo. Gusto mo mag-pray ako sa iyo. Okay po, mag-pray na po. Hingi na ako ng tawad. Yan po ang pinakamagandang essential natin is prayer. Amen. So, dito po is ang deep relationship nga po, ang intimacy, and willingness to sacrifice our personal things. Willingness po, kailangan po yan. And to follow Him with all our heart, mind, and soul. To know Him more and more and more. And be a true disciple and obey God's will into our life. Sabi nga po sa Matthew 28:19 hanggang 20 po. Alam ko lahat po tayo, familiar na po tayo dito sa message na ito. Pero ito po ang ating goal. Ito ang ating katawagan. Dito tayo bubuin ni Lord. Ito ang binigay niya sa atin. Ang sabi niya, therefore, go and make disciple. Therefore, go and make disciple of all nations. Baptize din po natin in the name of the Father, and in the Son, and in the Holy Spirit. Turuan natin sila, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, very sure po ito, I am with you always to the very end of the age. Amen. Very sure po ito na si Lord ay nasa atin. Let us pray. Father God, maraming salamat po sa
sa mensahe mo, Father. Maraming salamat po, Holy Spirit, na naway naintindihan po namin ng lahat na I nakinig just wanna ang speak the mensahe name of Jesus kung paano makasunod, kung over paano every maging heart and every mind. matotoo o a true disciple 'Cause I know na there makasunod sa is iyong mga peace utos, within your sa mga presence. calling po I namin, O speak Lord God. Kaming lahat po, Lord, nilalahad ko po. Jesus. At doon din po sa mga I hindi pa po just wanna nakakakilala sa iyo, speak the Lord God. name of Jesus Inaanyayahan ko po kayong lahat till every dark addiction starts to break. na tumawag. Declaring there Pray is ko po kayo, hope and there is Lord freedom. Jesus. I Sabayan niyo po. speak Jesus. Humingi po ako ng patawad sa mga kasalanan ko po sa inyo. 'Cause your name is Tawanin niyo po. power. Your name is Sa oras na ito, healing. Your tinatanggap ko po kayo name is life. bilang aking Savior. Break every Marami po salamat stronghold. Shine through the na panood ko po shadows. o napakinggan Burn ang like iyong a mensahe. fire. Willing po ang aking puso na sumunod sa iyo. I just wanna speak the name of Gabayan niyo po. Jesus In Jesus' name. over fear and all Sa lahat po ng mga anxiety. nag-pray na yun, sumunod. To every Lord, soul itinataas ko held po silang lahat captive sa iyo. by depression, I Ganun speak din po kami before. Jesus. Binago po kami. Baguhin niyo rin po sila. Your name is Na makasunod din po sila sa iyo. Your name is healing. Sa ganoon, Your nagsama-sama mo name is life. lahat po Lord na iyong naisip, Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a Muli po fire. salamat po Lord God. Bless us po sa Shout lahat ng mga Jesus from the nakinig. mountains. Answer their Jesus prayer. in the In streets. Jesus' name I pray. Jesus in the Amen darkness and amen. over Love you every all. Thank you po. enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, and Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within his presence. I speak Jesus.